Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Araw po tayo ng Biyernes, December 19, 2025. Sa ulo ng ating mga balansyadong headlines. DZRH, balansyado. Driver ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral, itinuturing ng PNP na person of interest sa kanyang pagkamatay. DZRH, balansyado. Manhunt laban sa mga kapwa akusado ni Sara Diskaya inumpisahan na ng Philippine National Police. DZRH, balansyado. Pagkumpiska ng gobyerno sa mga kahina-hinalang ari-arian ni Zaldico, pinaghahandaan na. DZRH, balansyado. Dating DPWH District Engineer Henry Alcantara nagsauli ng 71 million pesos. DZRH, balansyado. Pangulong Bongbong Marcos hindi mag-holiday break para pag-aralang maigi ang 2026 budget bago pirmahan. DZRH, balansyado. Mahigit pisong tapyas presyo sa bawat litro ng produktong petrolyo kasado bago sumapit ang Pasko. DZRH, balansyado. Dating PNP Chief Torre itinalagang MMDA General Manager. DZRH, balansyado. At dalawa patay, dalawa nawawala sa pagtoob ng bangka sa Masbate. DZRH, balansyado. Muli magandang hapon ng Pilipinas sa pangalan ni Ka Henry Uri at Miss Miss Karen Oyong. Ako po si Josa Cruzat. At ako naman po si Sofia Gans. Nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Balansyadong balita. Pilipinas, kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na itinuturing na person of interest ang driver ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. Bahagi umano ng protokol ang pag-iimbestiga sa mga huling nakasama ng dating opisyal kahit walang nakikitang foul play at hanggat hindi pa lumilitaw ang resulta ng autopsy. Gayon din nakitaan ni Remulla ng lapses ang investigador sa crime scene nang ipaubaya ang cellphone ni Cabral sa kanyang pamilya matapos malaman na ang driver ang nagsauli nito. Ipapasabpi na ng Philippine National Police ang naturang cellphone at iba pang computer na pinaniniwalaang crucial sa flood control issue. Narito po si DILG Secretary John Vic Remulla. It was a crime scene, so there were lapses on the part of the investigators. But we are doing everything we can now para ma-retrieve lahat ng mga evidence. And we are now going to navigate the autopsy and the DNA test kasi natin talaga ang mga kung may foul play o wala. But from initial reports, walang foul play. Ipinagutos ni Interior Secretary John Vic Remulla ang DNA test at autopsy sa mga labi ni dating Public Works Secretary Maria Catalina Cabral. Ito'y matapos makita ang bangkay sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet kagabi. Bagamat nagpaabot si Remulla ng pakikiramay sa pamilya ng nasawi, iginiit niyang hindi daan ang pagkamatay para makaiwas sa batas sa mga nagkasala sa flood control scandal. Aniya ang pagsusuri sa bangkay ay para masiguro hindi budol ang naturang insidente. Narito muli si Interior Secretary John Vic Remulla. Baka budol-budol ko eh. So, naniniwala lang tayo na siya lang yan. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them. And at the time of death, it's nothing to make fun of. However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Balansyado. Samantala nakikiramay ang Malacanang sa pamilya ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral na nasawi matapos mahulog sa bangin sa Cannon Road sa Tuba, Benguet kagabi. Itinuturing siyang isa sa mga posibleng key witness sa mga anomalya sa flood control project. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ikinalulungkot ng palasyo ang sinapit ni Cabral at iginiit na iginagalang nila ang pribadong buhay at pagdadalamhati ng kanyang pamilya.
Nilinaw din ni Castro na sa ngayon wala pang kinahaharapan na kaso si Cabral. Kaugnay nito, sinabi ng palasyo na hindi na kailangang iutos ng Pangulo ang investigasyon sa naturang insidente dahil mandato ito ng Philippine National Police. Narito po si Yusek Claire Castro. Ginagalang po natin muna pasamantala ang pribadong buhay at ang pamilya po na ni Yusek Cabral. Sa ngayon wala pong pinag-uutos ang Pangulo at muli walang kaso. At kung meron man pag-iimbis ng gagawin, bahala na po. Nasa kamay na po ito ng mga investigating bodies. Nagsimula na ang manhunt sa 8 pang kapwa akusado ni Sara Diskaya sa umunoy graft at malversation kaugnay ng flood control project sa Davao Occidental. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., tinutugis na ng tracker teams ang mga bagong inisyuhan ng warrant of arrest dahil sa kasong inihain ng Ombudsman. Pawang mga DPWH Davao Occidental District Engineering Officer ang mga nananatili pang at large mula nang ianunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang warrant kahapon. Una nang sumuko si Sara Diskaya sa NBI habang sa Pasig Police naman sumuko ang presidente ng St. Timothy Corporation na si Maria Roma Rimando. Mariing inulit ni Nartates ang panawagan sa mga akusado na gayahin na lamang ang ginawang paglantad ng mag-among Diskaya at Rimando. Gayon din umapela siya sa mga kaibigan, kaanak at iba pang mahal sa buhay ng mga hinahanap na tigilan ng pagkakanlong sa kanila upang makaiwas sa dagdag pang demanda. Balansyado. Inatasan na ng Office of the Ombudsman ang mga otoridades sa Benguet na kunin at i-preserve ang cellphone at iba pang gadgets ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, dapat maibigay sa mga investigador ang mga nasabing bagay sa tamang panahon para sa investigasyon sa pagkamatay ng dating opisyal ng ahensya. Pumanaw si Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa may Cannon Road sa Benguet. Natagpuan ng kanyang katawan sa gilid ng Bued River nitong Huwebes ng gabi, Disyembre 18. Balansyado. Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagpanaw ni dating Undersecretary na si Catalina Cabral matapos umunong mahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Sa inilabas sa statement, nagpaabot ng pakikiramay ang DPWH sa pamilya ni Cabral na mahigit 40 years na naglingkod sa naturang ahensya. Nanawagan naman ng DPWH sa publiko na respetuhin ang hiling ng privacy ng pamilya ng namayapang opisyal. Ang dating Yusek ay kabilang sa listahan ng mga opisyal ng DPWH na pinakakasuhan bago matapos ang taon dahil sa pagkakasangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Samantala, iginiit ng ilang mambabatas na mahalagang ma-preserve ang files at gadgets na naiwan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay Negros Occidental Representative Javi Benitez, ang pag-preserve sa kanyang mga gamit ay magbibigay daan sa mga institusyon na mailabas ang buong katotohanan sa mga issue at kontrobersiya na kinakaharap ng DPWH. Sa panig ni Batangas Representative Leandro Leviste, kailangang protektahan ng iba pang testigo mula DPWH maging ang mga files at ebidensya kasunod ng nangyari kay Cabral. Aniya, kritikal daw po ang seguridad ng mga taong maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon sa kaso lalo na wala na ang dating opisyal. Nag-abot naman na pakikiramay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairman ng House Committee on Infrastructure, na sa pamilya at mga mahal na buhay o mahal sa buhay ni Cabral. May listahan sa kanyang computer si dating Department of Public Works and Highways Yusek Catalina Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions ayon kay Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay nito, sinabi ng mambabatas na mahalagang ma-preserve ang lahat ng files sa computer at iba pang gadgets ng yumaong dating DPWH official.
Aniya iilan lang ang may kopya pero pangunahing nag-iingat ay si Cabral at kung makikita ang nasabing listahan ay mapapabilis ang investigasyon at matutukoy ang mga sangkot sa anomalya para makasuhan. Dahil sa nangyari kay Cabral, iminungkahi ni Leviste na bigyan ng mahigpit na proteksyon ng iba pang mahahalagang witness para matiyak ang kanilang seguridad. Samantala sa kaugnay na balita, pinaiimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagkamatay ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral na iniuugnay sa flood control anomalies. Ang kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, ito'y para masigurong walang foul play na nangyari na posibleng konektado sa mga sangkot sa mga anomalyang infrastructure projects. Humiling ang ICI sa law enforcement agencies na agad ipreserba ang lahat ng dokumento, gadgets at computers ni Cabral para sa posibleng digital forensic examination. Sinabi ni Osaka na bilang dating Undersecretary for Planning, walang dudang may nalalaman siyang mahalagang impormasyon. Kasabay nito nakiramay ang ICI sa mga naulilang pamilya at kaibigan ni Cabral. DZRH. Balansyado. Unang buhos ng ating balitaan dito sa Balansyado. Kami po ay magbabalik. Ako pa rin po si Josa Cruzat. At ako naman po si Sofia Gans. Ang ating oras 5:30 ng hapon.